Panginoon, salamat po sa umagang ito, Diyos. Salamat, Lord, sa buhay po ng bawat isa na narito at naglalaan po ng time upang matuto, upang mas makilala ka, Panginoon. Dalangin ko po na i-reveal mo, Lord, ang sarili mo sa amin, Panginoon, sa bawat puso po na naghahanap at nagdi-desire, Panginoon. Salamat po at maging ang mga wala po rito, Lord, mga manonood sa kanilang screen, Panginoon, ay inaabot po namin ang panalangin ito. Salamat, O Diyos. Mapapurihan ka in Jesus' name. Amen. Welcome back, guys. Welcome back. Sabihin mo nga sarili mo, welcome back, disciple. Welcome back, disciple. Alright. So, dapat tawagin nating disciples ang ating mga sarili. Kaya nga feel natin ang moment na nandito tayo. Alright. So, may recap tayo. Maikli lang. Okay. So, what is the title of lesson 2? O, sige, Ate Fatima, title of lesson 2. Sabi ko kanina, existence of God. Wow! Kanina mo lang narinig? Okay. Linawin na. Nanood kasi ako ka. Gano'n. Alright, so, ayan. What are the 3 major religions of the world? Feel ko na ako si Pastor Bong sa akin ngayon. May malaking TV tayo. What are the 3 major religions of the world, Gab? Judaism, Okay. Sino yung God na pinapaniwalaan ng Christianity? Sino po? Si Jesus. How about sa Islam? Muhammad. Hindi po. Si Allah. Allah ang tawag. Sa Judaism, huwag niyo sabing si Juday. si Yahweh. Si Adonai. Okay? So, si Yahweh. Kasi hindi nila tanggap si Jesus as God. Okay? So, hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Messiah. Ay, sad naman. No, kala ko sasabihin nyo si Juday No, mali. Alright. So, blank means believing in one God. Monotheism. From the word mono. Very good. Yan. This belief says there is no God. Atheism. Very good. Yan. R. Zacharias regarded the blank as the pillar of Christian faith. Ano yan? Itinuturing or kinikilala? Very good. Resurrection. Yan. Ito, question. Does God exist? Yes. In simple word or words. How? Isa lang. Huwag niyong i-explain. Isa lang. How po, Sis May? Through His creation. Through His creation. Very good. How about yate? Anong true? Anong yun din? Ang dami ko sinabi last week. Yun din ang nasabi. Dapat ikaw yung nauna. Ano? Isa. Ba, nangungopia na naman siya. Ikaw, Bells. True? Hope? How about you? morality po. Wow, nakikinig siya. Sis Angel, ano po? Coherence of? Okay lang yan, makalimutan. Gusto ko lang malaman, if someone asks you, does God exist? Kung in simple words, kaya nating i-share. Diba? So, hindi po kailangan yung tinuro ko, yun na yun yung sabihin niyo. So, para lang, kumbaga, sample, pag nasampulan kayo, kasi alam niyo po, madaming mga ganyan na magtatanong sa inyo. So, does God exist? Kung ang sagot mo, yes, paano? Diba? So, okay lang yan. Marami pa tayong matututunan. So, pakibasa po ang title ng ating Module 1. 1, 2, 3, go! Again, uulitin ko, we are on a journey. Okay? So, yan. Yung lesson outline natin last week, yung the meaning of God's existence, the question of God's existence, does God exist? Natapos na natin. So, nandito na tayo sa last. The evidence of God's existence. Last week, naintindihan natin yung meaning ng existence ng Diyos. Tapos, nasagot natin kung nag-e-exist ba ang Diyos. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung evidence. Kasi, if we claim that there is a God, kailangan meron tayong proof. Diba? Meron tayong evidence na mailalapag. So, kanina tinanong ko, does God exist? Ang sagot nyo, yes. So, ngayon naman, pag-uusapan natin yung evidence. Okay? So, ako po, mahilig akong manood ng mga true crime
documentary. Mahilig ba, nanonood ba kayong mga true crime documentary? Sa bawat story, palaging may evidence. Ang evidence po, nag-e-exist siya dahil may nangyaring krimen. Amen? Pero ngayong umaga, hindi krimen ang pag-uusapan natin. The evidence of God's existence. Ito tatanong ko, kinakabahan ako, sana alam pa niya. Yan. Yung old module natin, ang sabi niya, how can we know God? Through His creation, through His Word, Bible, and through His Son, Jesus Christ. Alright. So ngayon, same lang siya. Di ba? The work of His hands, the creation, the words of God, the Bible, and the wonder of the Son, Jesus Christ. Masabi po dito, God exists not because there is evidence. Ang Diyos daw po ay nag-i-exist, hindi dahil may ebidensya. Okay? Ang evidence daw po nag-e-exist dahil may Diyos. Wow, ang ganda, di ba? We don't believe in God because there is evidence. There is evidence because God is real and God exists. Di ba? Uy, quotable quotes. Okay, so, in life daw po, everything has a cause. Lahat may pinagmulan. Nothing pops into existence by itself. So, kung narinig nyo na yung putok sa buho yan, hindi po yung totoo. May pinagmulan siya. Amen? Lahat po ng bagay ay may pinagmulan. This helps us see that the earth and the heavens must have a beginning and a creator. Okay? So, kapag po tayo ay nagpapahayag, kagaya ng sabi ko kanina, dapat meron tayong ebidensya. So, ngayong umaga, yun po yung pag-uusapan natin. So, number 1. Ito pala. Creation demands a creator. Okay? So, if you claim na ikaw ay isang creation, for sure, meron kang creator. Kagaya na lang po nito, ang buildings may mga builders, contractors. Okay? Ang paintings, may mga painters. Ang universe, may maker. Alright? So, tingnan natin kung paano ba yung mga pinapaniwalaan ng iba na Big Bang lang daw tayo. Okay? So, I don't believe. Okay? So, number 1, the wonders of God's creation, the universe. God shows Himself through nature. So, nakikilala daw po natin ng Lord through nature. Pangalawa, God shows His goodness every day. Every day. Sample, madami ka ng maduming damit, tapos biglang umaraw. Di ba? Goodness pa rin po yun ng Lord. Kung titingnan mo, napakasimple lang. Di, coincidence lang yan. Pero, goodness po yun ng Lord. Na pangatlo, the universe points to a powerful creator. Why? Because the more you know about the universe, the more you will believe that there is a creator. Kasi sobrang intricate ng mga designs. Alright? Yan. So, Romans 1:19-20. Yung mga invisible attributes daw po ng Lord, inireveal niya at nakilala natin sa pamamagitan ng kanyang mga creation. So, Paul explains that nature is God's evidence for everyone to see. Nakakatawa po, meron akong narinig na preacher nung medyo matagal na to nanonood ako ng preaching, hindi ko na maalala kung sino siya. Sabi niya, merong bagong telescope, yung ultra telescope na nakalimutan ko yung name pero bago yon na siya yung pinakabago at pinaka-modern, advanced na telescope. So ngayon, napakaganda nung mga nakikita nila na pictures ng universe. 'Di ba? Pictures ng universe. Pero until now, wala pa tayo dun sa gatuldek na na-explore ng universe. Napakalawak. And ang sabi nila, until now, nag-e-expand pa yung universe. So, wala pa sa katuldek. So, nai-imagine ko lang ang Lord, sabi niya, na parang, yan na ba yung nagawa niyong ano? Wala na bang mas advanced dyan? Ang laki pa nung dapat niyong makita, nung gusto niyong makita. Ang laki pa ang lawak pa nung mga ginawa ko. Kaya nga, sabi nila, kalawakan. Diba? Kasi napakalawak, hindi mo man lang malaman kung saan ang hangganan niya. Amen? So, napakaganda at napakabuti ng ginawa ng Lord na ito. Ni-reveal niya yung sarili niya through His creation. Amen? And the more you know about His creation, the more
you will be amazed. And the more you will believe that He exists. So, sabi ng Psalm 19:1, to the chief musician, a psalm of David, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. This verse says, the skies and the universe shout God's glory. Amen? When we look at the stars, mountains, or oceans, they remind us God exists. Amen? So, marami pa pong verses dito nasa handouts na ipamimigay namin sa inyo. So, wag niyo na pong isulat mahaba o kung isusulat niyo pa isa-isa. Right? So, He shows His goodness by giving rain, food, and joy for everyone. So, ang Diyos po, kahit sa masama, kahit sa mabuti, nagpapaaraw siya. Nagpapaulan siya. Nagbibigay siya ng oxygen. Hindi siya yung medyo marokyaw galing hindi tak mong oxygen ng ibiyaw kaya. Medyo makabusit yan kayo di ba? Lahat po tayo binigyan ng Lord. Lahat tayo nagtatamasa ng kanyang kabutihan because that is His nature. Amen? And nire-reveal niya yon sa atin. Amen? So, mas nakikilala po natin ang ating Panginoon. Wala akong ganun. Oo nga. Pati yung ozone layer natin, saktong-sakto lang. Yung gravity, saktong-sakto lang. Walang sobra, walang kulang, di ba? Yan, yung mga... Imagine nyo, nandun lang tayo sa gatuldek na pixel na to. Di ba? Pero, amazing. Sabi nga ni Chris Tomlin, He is indescribable. Di ba? Ay, ito pala trivia. Alam nyo ba na sa trillions and zillions ng mga ice, ano to? Flake? Snowflake, ni isa walang magkakaparehas. Lahat sila magkakaiba-iba. So imagine if God is so detailed, sasabihin mo ba na, hindi, ano lang yan, coincidence lang yan. No, sobrang detalyado ng Lord. And natatawa siya kapag na-amaze tayo na, wow. Di ba? So, nung sinearch ko po yan, nabigla talaga ako na ni isa walang magkakaparehas. Lahat sila magkakaiba-iba. So, ganun din sa tao, naiiba ka sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, naiiba ka. Yes. Next, mamaya na yung video na yan. Doon muna tayo sa human body. Ayan. The human body is too smart, too organized, and too exact to be an accident. Design means designer. Pasok. Sa naman tayo, dun sa human brain, sabi po doon, the human brain is more powerful than any computer. The brain deals with millions of messages every second, governing thought, memory, emotions, and movement. It has 100 billion neurons with each making thousands of connections that enable learning and adaptation. Then, the brain runs on just 20 watts of energy, yet is more powerful than the most powerful supercomputers. Yan. Na-amaze po ako dun sa sinabi niya na 20 watts of energy lang daw yung kailangan ng brain. To model a human brain, kailangan daw po ng size of a city block para ma-model ng mga computers kung paano mag-function yung brain natin. Tapos, kailangan pa daw ng nuclear power plant and kailangan na it has to be cooled by a river. No? Yet, yung brain natin, kailangan lang niya ng 20 watts of energy para mag-function. Tapos, isipin mo, kung kailangan ng supercomputers na isang city, pero yung brain natin, ang liit lang niya para mag-function ng ganito. No, nakaka-amaze yung ginawa talaga ng Lord. Tapos yung location niya, imagine, ang galing ng Lord kung paano niya dinesign yung katawan natin. Bakit yung brain natin nasa pinakataas? Hindi siya nasa puwit natin, hindi siya nasa paa. Kasi nga naman, kung uupo ka, edi pisak na yung brain mo. Ang galing talaga ng Lord kasi kailangan talaga ng brain na nasa taas siya kasi siya yung pinaka nagko-control ng lahat ng gagawin ng katawan natin. Doon lahat nagre-report yung mga hormones natin, yung lahat ng organs natin. Doon sila nagre-report at siya yung nagbibigay ng kung paano magpo-function yung katawan natin. Siya yung nagbibigay ng signals kung paano gagalaw yung kamay natin. Kung aaralin lang natin, no, sa nursing, ina-explain sa amin kung paano
natatransmit na yung signals from brain para gumalaw ang kamay mo. Ang haba niyang explanation, pero pag gumalaw tayo, ang bilis lang, no? Pero kung iisipin mo, ang galing ng Lord. Ang daming explanation, pero nagagawa nating gumalaw ng ganun kadali, pero yung design ng Lord, kung paano niya pinagkasya sa brain natin lahat ng yun na hindi kayang tumbasan ng computers. Akala natin maganda na yung mga computers, pero kailangan pa pala ng isang city para mabuo para hindi naman 100% pero para ma-model yung human brain. No, tapos siya din yung nagko-control kung paano tayo huminga, kung paano tayo tumibok yung puso natin. Alam ng Lord na kung saan niya ilalagay, ipupwesto para kung paano mag-flow yung lahat, kung paano titibok yung puso natin, kung paano tayo mag-express ng emotion, kung paano tayo makakakita, kung paano makakagalaw yung mga major organs ng ating katawan. Then, sa heart naman natin, sabi dito, the heart is a lifelong pump. The heart pumps approximately 100,000 times a day. Imagine, kailangan pa pala ng 100 times para tumibok yung puso mo sa isang araw, circulating approximately 2,000 gallons of blood along 60,000 miles of blood vessels around the world twice. Note that the distance around Earth at the equator, its circumference is 40,075 kilometers. Medyo mahina ako dun sa mga numbers. Pero kung isi-simplify, sabi po dun sa nabasa ko, yung heart natin, yun yung nagsusupply ng blood. Parang akala natin, no, pag nagde-decide tayo, sabi nila, ano daw yung susundin natin, yung brain ba o yung puso? Pero sa totoo lang, yung brain talaga yung gagamitin kasi yung heart, nagpapump lang siya. Parang bomba lang siya. Wala siya talagang power to decide kung ano yung gagawin natin sa buhay natin, sa mga decisions natin. Kasi siya lang yung taga-pump ng blood. Magsusupply ng blood sa buong katawan natin. And nakaka-amaze yung ginawa ng Lord na, imagine, ang liit lang ng puso natin, pero kaya niyang makapuno ng 200 train tank na blood. Imagine, no? Ang liit niya, pero hindi tayo nagiging sinlaki ng 200 train. Bakit nagire-recycle yung mga red blood cells natin? Bakit in 100, alam ng Lord kung kailan dapat mamamatay yung mga red blood cells, may kapalit siya agad. Tapos alam ng Lord kung paano niya dinesign yung puso natin na nagko-compensate siya kapag alam niyang kailangan mo ng mas maraming blood. Magpapump siya ng mas marami. Kapag nangangailangan ng blood yung isang organ mo, magpapump siya ng mas marami. Alam niya kung ano yung mas nakangailangan. Imagine, yung mga major organs natin nasa gitna, malapit sa heart, hindi siya nasa paa. Kung yung kidney mo nandun pa siya, edi ang tagal bago niya masuplayan. Paano ka iihi? Di ba? Ang galing ng Lord. Na-amaze ako nung binasa ko to. Oo nga, no? Bakit kaya yung heart nasa gitna? Hindi siya nasa puson. Kasi kailangan ng blood ng mga major organs natin na nasa upper part kesa dun sa mga nasa lower part, sa mga extremities natin. Kahit hindi sila agad malagyan ng blood, hindi naman tayo mamamatay. Kailangan yung mga major organs. Nakaka-amaze talaga. Parang, totoo yung kapag naintindihan mo yung mga flow, kung paano mag-function yung katawan natin, mabibilib ka talaga sa creation ng Lord, no? Tapos, imagine, hindi niya kailangan sabihan, hindi mo kailangan sabihan yung puso mo, tumibok ka na. Involuntary siya, kaya niyang, dapat gumagalaw siyang na hindi mo na siya i-command, no? Kasi kailangan niyang mag-supply ng oxygen sa katawan natin, dahil sa blood natin, dumadaan yung oxygen para ma-supply yung kailangan ng mga organs natin, including yung brain natin, no? It was amazingly designed by God talaga. Then, sa human eye naman, sabi dito, a marvel of precision. The eye can process 36,000 visual messages per hour and distinguish over 10 million colors. No? Ang dami naman nun, 10 million colors. Tapos, doon, sabi dun sa, nabasa ko, yung retina daw, yung nandun sa back
at the back of the eye, dun yung nagsisense ng light and then magsisend siya ng signal sa ating brain. Kailangan mo pa daw, sabi ng mga scientists, kailangan mo pa daw ng computer chip na mag-weigh ng 100 pounds. Yung retina natin, ano lang siya, 0.003 inch of space. Tapos, sabi din ng mga scientists, kailangan mo daw ng 10,000 cubic inches na space. Imagine, no? Ang liit lang ng pero kung gagawa ka ng chip, ganun pa yung i-require, ganun pa yung kailangan. Tapos, ang sabi dito, ang synthetic seeing chip daw, kailangan pa daw ng 300 watts of power and a cooling system, while yung retina natin, kailangan lang ng 0.0001 watts of power. Ang galing ng Lord, no? Tapos, ang dami nag-a-adjust siya kapag madilim. Alam niya kung paano tayo mag-adjust yung paningin natin kapag madilim. Tsaka ang galing ng brain natin, nagko-connect siya sa lahat. Kahit nakapikit ka, alam mo kung ano yung hinahawakan mo. Kahit nakapikit ka, alam mo, madidistinguish mo kung ballpen ba yung hawak mo or kung saan ka pupunta. Kasi alam parang kapag nakita mo siya, pag nahawakan mo siya, matatandaan siya agad ng brain natin. Then, sa DNA naman natin, which is called the blueprint of life. Parang kanina dun sa snowflakes na. Nakaka-amaze dito, it is the perfect instruction guide for forming and maintaining life. Kahit na anak mo siya, hindi kayo 100% parehas ng DNA. Ang DNA kasi natin, yun yung parang blueprint. Parang kapag gumagawa ka ng bahay, yun yung copy ng bahay na binibuild mo. Bali, yun yung copy ng mga, kung ano yung meron natin. Kunwari yung hair natin, may DNA yan. Lahat ng sa part natin may DNA. Kaya nga pag nagpapa-DNA test tayo, di ba, madedetect doon kung kamag-anak mo yung pinatest mo. Tapos pag pinatest mo siya, makikita mo lang doon 99.9%, which means na yung 0.1%, yun yung nagiging unique tayo sa isa't isa. Walang ni isang tao na magkaparehas sila ng DNA test kahit na anak mo pa siya. Ganun kagaling ang Lord na kahit kambal kayo, hindi kayo parehas ng DNA. Ganun ka-amazing ang Lord na kaya nga imagine kung ganun siya ka-detailed, kahit na, totoo yun, no? Yung kahit masama yung isang tao, imagine, napaka-special niya sa Diyos, kahit na magkakaiba tayo ng lahi, magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay, or magkakaiba ng itsura, special tayo sa Diyos kasi merong 0.1% na magkaiba kayo nung katabi mo, di ba? Ng anak mo, ng kahit sino, magkakaiba. And then, sabi dun sa nabasa ko, meron daw tayong 37.2 trillion na cells. Para makabuo ka ng isang cell sa isang, kunwari, gagawa ka ng replica ng isang cell. Kailangan pa daw ng makakabuo ka daw ng isang encyclopedia sa isang cell pa lang. Kung 37.2 trillion yung meron tayo, di ang daming encyclopedia nun para makopy mo yung DNA ng isang tao. Pero kayang pagkasyahin ng Lord every detail sa katawan natin. And then sa immune system naman natin, it is a built-in defense system. The body contains special cells. May white blood cells, antibodies, and T cells that identify and destroy harmful invaders. It can recall previous infection and shield the body against future attack. When wounded, the body heals itself automatically from the clotting of blood to the healing of tissue. Sabi po sa Exodus 15:26, "For I am the Lord who heals you." Ang galing ng pagkakagawa ng Lord sa immune system natin na every time na may pumapasok na bacteria lang siya or virus or kahit na anong something na bago sa ating katawan, nadedetect siya ng immune system natin. Then, kahit yung previous infections, alam ng katawan natin na nagkaroon na tayo ng ganun. Kaya nga pag nagpapatest tayo, kunwari sa dengue, madedetect ng katawan mo na dati ka nang nagkaroon ng dengue. Tapos, hindi siya magiging infection na habang buhay,
may dengue ka na. Hindi. Ang mangyayari kapag nagka-dengue ka, magiging immune ka dun sa type ng dengue na yon. Parang magiging ano yung katawan mo na, ay kilala ko na to, hindi na ako masasaktan dito. Parang gano'n, naging hugot bigla. Parang kapag pumasok siya sa katawan natin, imbes na makakasira siya ng todo, magiging lakas pa natin siya kasi hindi na tayo masasaktan ulit dun sa infection na yon. No? Lumalakas yung katawan natin every time na nagkakaroon tayo ng infection kasi nagiging part na siya ng katawan natin. And all of this boils down to the fact that there must be an infinite creator who created us, human. No? This creation na kahit anong computers, kahit anong chips, kahit anong artificial intelligence, hindi niya kayang i-replicate yung ginawa ng Lord sa katawan natin. Kaya hindi natin talaga mag-grasp yung infinite wisdom ng ating Panginoon. Yun lang po. Ang galing ng Lord, di ba? So, wala pa tayo dun sa talagang mga detailed na mga detailed na ano. Pero, kagaya po ng sabi ko, the more we know, the more na naa-amaze tayo sa Lord. Kasi, hindi kayang i-replicate ng tao yung ginawa niya. Amen? Wow! Nasa Google Earth na siya. Lord, kung nasan ka. Yes, pero alam ng Lord kung nasan ka at anong ginagawa mo. Na hindi ka na naman nagbabasa ng Bible niya. Nanunumbat, di ba? Hindi ka nakikin. Wala na si Sebi. Wala. Tapos napipigil na si Lord. Ngayon ka lang kaliit, ang dami mong dema. Tapos sasabihin sa kanya, sige nga Lord, kung totoo ka. Na para bang may dapat siyang patunayan sa atin, di ba? Parang wala naman siyang dapat patunayan sa atin. Diba? O di ba po, mas maano mo lalo eh. Tapos, ayan, tuldok pa rin lang yan. Di ba? Ay, di ba? Nakaka-amaze yung dinala ka niya dun sa napakalawak na kalawakan, and then binalik ka niya dun sa katawan mo, tapos yung nasa loob nun na pagkaliit-liit, pero alam ng Lord, kilala ka ng Lord. Amen? Kung tatanungin ko po kayo, kilala niyo ba yung mga langgam sa bahay ninyo? Kilala niyo po ba yung mga surot doon sa bahay niyo, yung mga langaw? Hindi. Bakit? Kasi hindi sila mahalaga, maliit lang sila. Amen?
Pero tayo po, kilala tayo ng Lord. And He wants a relationship with us. Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Napakabuti po ng Lord. Asa na? Ayan. So, tapos na tayo sa human body. Ngayon naman, yan, the words of God. Ang favorite nating lahat. So, the words of God, the Bible. Okay, so the Bible is one of the strongest proofs that God is real. It records true stories of miracles. Hindi lang siya mga myth. Totoo po ang mga ito. Okay, so, ano pa? So, true stories of miracles and experiences of real people who actually met God and heard Him speak. Pwede pong pakisara yung nara ko. Yan, para ma-lessen natin yung ingay. Okay, so nilalamig na yata kaya wala mo nang matutulog mabilis na lang tayo. Alright, so the Bible also contains prophecies and events na sinabi ng Diyos long before pa mangyari ang mga yon. Okay, so una po, ayan, unbelievable and miraculous events. Sige, pwede nyo nang isulat ito muna. Unbelievable and miraculous events. So, mababasa po natin yan sa Word of God. Siyempre, yung creation. Saan makikita ang creation? Hindi sa Revelation? Hindi po? Oh, sa Genesis. Alright. So, ano pa? Yung parting of the Red Sea, saan natin makikita? Sa Exodus. Uy, parang humihina na yung mga... O yung bread from heaven, yung manna, saan natin makikita? New Testament. Yeah, Exodus pa rin po. How about yung walls of Jericho falling down? Sa Joshua. Kasi si Joshua po yung ginamit ng Lord dyan. Amen? So, yan po yung unbelievable and miraculous events. Bakit po siya unbelievable? Kasi walang tao ang kayang mag-replicate. Amen? Kaya mo bang mag-create? Kaya bang mag-create? Hindi. Painting nga lang, di ba? Abstract lahat. Alright, so kaya mo bang mag-part ng dagat? Yung kanal nga, pag pinag-practicean mo, hindi mo kaya hatiin, di ba? Paano pa yung Red Sea? Ano pa? Kaya mo bang magpaulan ng mana? Mana. Tinapay, kaya mo ba? Bibingka, kaya? Hindi natin kaya. Kahit si Sis May, ng bibingka, hindi niya kaya. O kaya mong magpatumba ng pader, nang sumisigaw ka lang. Yung mga nanay dyan, kaya niya ba? Yung mga anak niyang pinapatumba. So, kaya po sila unbelievable and miraculous kasi hindi natin kayang i-replicate on our own. Hindi mo ba? Hindi natin kaya. Pwede nating patumbahin yung mga walls, pero may mga gadget tayo, di ba? Pwede tayong gumawa ng bread from heaven, pero hindi mo siya kayang on your own, papaulan mo, di ba? So, unbelievable and miraculous events. Pangalawa, real people had encounters with God. So, individuals who have encounters with God, una sila, Abram and Sarai. So, kilala niyo po ba sila? Sino po sila? Yes, Abraham and si Sarah. Pinaganda pala ng Lord yung mga pangalan nila. Di ba? Ito yung una nilang pangalan and then pinalitan ng Lord. Amen? Sino pa? Si Lot and his family. Yung family niya, yung iodized salt. Alam niyo ba? Si Lot. Si Lot and his family. Kaya sabi ko iodized salt kasi di ba naging haligi ng asin yung asawa niya. So, sabihin mo sa sarili mo, don't look back. Oh, don't look back. Baka maging asin ka. Pangalawa, si Moses, yung sa burning bush. Di po ba? He is a real person. Hindi po siya kathang isip lamang. Totoo po sila. At marami pang iba. Okay? Sila Joshua. Yan sila, sila Jacob. Di ba? Nung nagka-encounter siya sa Lord. Pangatlo. Ay, liga, Jumong. Pasok ka. Sana mo yan, be. Yun, no? Yan, may prophetic accuracy. 'Di ba? Prophetic accuracy. Yung mga prophecies about Jesus, tama. Yung mga pinrapesay ni Prophet Isaiah, itatakal po natin yan. Okay? So, ready na ba kayo? Alright. Ay, sorry po. Sige, sorry po. Alright, so gusto ko palang sabihin sabi ko kanina, real people, yung mga nakamit sa Lord. Real people sila. Hindi sila
katang isip lamang. Sample na lang po si Abraham, no? Siya po yung Hebrew patriarch of Abrahamic religions. Namely, Judaism, Christianity, and Islam. So, yung three major religions in the world, naniniwala po sila at sinasabi nila na totoo si Abraham. So, he is a real person. So, kung nabuhay na ng si Sis Maylin, nakalagay din siya dito. Kasi she is a real person. Alright? So, okay lang ba? Okay na? Okay. So, prophecies about Jesus. Dito tayo. Another strong evidence of God's existence is the accuracy of biblical prophecy. So, many scholars say that over 300 Old Testament prophecies, pakinote po ito, over 300 Old Testament prophecies were fulfilled by Jesus. 100? Yes, 300 kasi no. Para isulat niya. Oo, nasa quiz yan ng nasa 300 Old Testament prophecies, ha? Imagine nyo yun, magkakaibang era po yun. 300 plus or 300? Over 300. 300 plus, same lang yan. Right? So, imagine mo, sa Old Testament, daan-daang taon ang pagitan ng mga libro. Pero finulfill lahat ni Jesus. Over 300. Right? So, details, kagaya ng kanyang magiging birthplace, yung kanyang family line, at kung paano siya mamamatay, nakasulat. Amen? And beyond human control. may ads. May ads agad. Hindi naka-premium. Alright, so, hindi siya pwedeng maging aksidente lang. Siguro kung isa lang yung na-fulfill niya, aksidente lang. Amen? Gaano daw po ka-unlikely to na ma-fulfill lahat ng prophecies? Gaano kataas ang probability na ma-fulfill ng isang tao ang mga prophecies na ito? So, tayo daw po, pag tumaya tayo sa loto, meron tayong 1 in 302 million chances of winning. So, kung 302 million ka nang tumaya, meron ka ng isang chance na tumama. Meron na po bang Meron na po bang tumaya na o tumataya pa? Magta-tights po ba kayo pag Alright, so kung sa loto daw po, meron tayong 1 chance in 302 million ng pag-bet. Ito naman po yung gusto kong gawin nating illustration, no? Illustration sa pag-fulfill ni Jesus sa mga prophecy. So, covering the whole state of Texas from USA with silver coins 2 feet deep. So, dahil po hindi tayo familiar sa state of Texas, gamitin natin ng Florida Blanca. So, yung state of Texas, para daw po mapuno yun, gamit ang Florida Blanca, times 3,965 na Florida Blanca para mapuno yung state of Texas. Imagine, napakalaki. Hindi ko pa nga naikot yung buong Florida. Di ba? So, times 3,965 na Florida Blanca, ang state ng Texas, pupunuin mo daw siya ng tigpipiso. Yung tigpipiso, yung dami ng tigpipiso, dapat 2 feet deep. Ang isang feet po, isang ruler. Tama? 12 inches. So, imagine nyo, ganyan. Dapat hanggang dito, tama ba? Na feet deep na tigpipiso. And then, maghulog ka ng isang piso na may markang X, ikalat mo siya doon. Ngayon, ang chances na ma-fulfill ng isang tao, ang 8 prophecies pa lang, ganon kalabo. Amen? Ganon kalabo. So, mas may chance ka pang manalo sa loto kaysa ma-fulfill mo yung 8 prophecies pa lang. However, ito pong ating Panginoong pinaniniwalaan, si Jesus, over 300 prophecies ang finulfill niya. Amen? Amen? Ilang thousands of Florida Blanca ang pupunuin mo para lang, di ba? Di ba kayo na-amaze? So, picking that 1 mark coin is much rarer than hitting a jackpot. So, mas marami ka pang mapapanalong loto kaysa ma-fulfill mo yung 8 prophecies. Ganun po siya ka-rare. So, gusto ko po sabihin sa inyo,
na yung mga prophetic accuracy about Jesus, pinulfill niya lahat. Amen? Wala pong nag-miss out. Kahit ilang libong taon or daang taon yung lumipas, na-fulfill niya po lahat ng iyon. Amen? So, ayun po yung una. Yan. So, saying 8 prophecies coming true is as unlikely as finding that coin. 'Di ba? Strong and accurate comparison. Amen? So, napakagaling. Yan. So, pangalawa naman, prophecies from Prophet Isaiah. So, yung ano ba yung mga pinrophesy niya? 'Di ba? Yung ang Messiah, ipapanganak ng isang virgin, 'di ba? At tatawaging Emmanuel. Kaya gustong-gusto ko po yung pangalan ni Eze kasi may Emmanuel siya. Ano pa? Yung manggagaling siya sa lineage ni David. Specifically, kaninong tribe po? Tribe of? Sino po? Judah. Very good. At siya po ay maninirahan sa Galilee. Pa. Ayan, preceded by a voice in the wilderness. Sino po yan? Ay, sorry po. Sino po yun? Sige, may copy po kayo. Opo. Ayan, so, sino po yung voice in the wilderness? Sino pong John? The Baptist. Alright, hindi po si John the Beloved. Natawa po kasi ako dati, sabi nung isang nag-preach sa church. Si John the Baptist daw ang nagsulat ng Book of John. Sabi ko, alam, akong mali. Hindi po, no? Wag po kayo malilito. Magkaiba po si The Baptist at si The Beloved, okay? So, si Baptist po, siya po yung sumisigaw sa desert. Sinasabi niya na, prepare the way of the Lord. Diba? Si Beloved po, yung disciple ni Jesus. Yung sipsep. Hindi, joke. Sipsip naman talaga siya, diba? Sipsip talaga siya. Alright, so, siya po ay imamak, siya po ay bubugbugin, siya po ay persecute, at siya po ay papatayin. Pinrophesy po lahat ni Isaiah yan. And, nangyari po ba kay Jesus yan? Nangyari po. Ano pa? Siya ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. Ano pa? Siya po ay i-bury sa mga mayayaman at siya po ay ika-count as transgressor or makasalanan kahit wala naman siyang kasalanan. Right? So, ayun po. Yung mga prophecies ni Isaiah, finulfill pong lahat yon ni Jesus. These details were fulfilled exactly in Jesus' life. Without God, this would be impossible. Hindi po natin kayang pekein. Amen? Kaya si Jesus po, hindi po siya pwedeng maging Koreano at Taiwanese, no? Kailangan po, ano yung prophecy? Kailangan siya ay galing sa lineage ni David. So, po pwedeng Taiwanese na. Po pwedeng Korean na. Hindi po pwede yan. Alright, so, tingnan niyo po. Natatawa ako, sorry. Pakikat. Yan, the Bible's accuracy, power, and truthfulness all reveal that God is real and active, even sa history. Amen? He is active. All the evidence in the Bible points clearly to one truth. Ano yung truth na yon? God exists. Lahat ng detalyeng ito, nagpo-point sa iisang truth na nag-e-exist ang Diyos. Amen? So, pangatlo, the wonder of the Son, Jesus Christ. Sino nga po ulit si Jesus? Siya po ay Son. Siya po ay Diyos. Hindi lamang po siya tao. So, una po, His incarnation. Hindi po yung, ano yan yung kondensada yan His incarnation po, or birth. Okay? Or birth. Sabi po na, pakinote po yung Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Yan, nakasulat po. Okay. So, Jesus was born miraculously through the Holy Spirit. So, meron po bang magkiklaim dito na pinanganak siya through the Holy Spirit? Well, hindi po, kayo po. Pinanganak po ba kayo through the Holy Spirit? Baka pong nagkiklaim din kayo, Hindi naman po, no? Tapos, in-announce ng mga angels yung birth niya. Amen? In-announce po ba ng angel ang birth ninyo? Wala pa naman. Ano pa? These events show God's power because they could not happen
without Him. Sobrang special mo naman kung magpapadala pa ng angel ang Lord na, huwag kang matakot, Lisa, ipapanganak si Fatima. Sayang wala si Tita Lisa. Wala pa namang announcement na ganun ang Lord. Alright? So, si Jesus lang yan. Kasi yung birth niya, biblical na agad. Prophetic pala. Sorry. Wala pa palang Bible nung time na to. Prophetic na. Alright? So, yung birth niya, sinabi na from the beginning pala. Okay, so pangalawa po, yung resurrection. Pakinote po yung John 10:17, 18. So, si Jesus po, pinredict niya yung own death niya. Okay, hindi natin mape-predict ang ating own death. Why? Kasi hindi natin hawak ang ating mga buhay. So, balit si Jesus, hawak niya ang kanyang buhay, ang kamatayan. Amen? Ano pa? He had the authority to give His life and take it back. Kaya mo ba yon? Ayoko na, pagod na ako. Hindi mo kaya yon. Ang Lord lang ang may kayang gumawa nun. Kaya niyang ibigay at kunin ang kanyang sariling buhay. Amen? So, these events show God's power because they could not happen without Him. Ulit-ulit. Jesus died for our sins, was buried, and rose on the third day just as the scriptures foretold. Amen? Sinabi ng ibang tao, iba't ibang tao noon, sinabi niya ngayon at nangyayari nga. Amen? So, yun po yung wonder ng anak. This proves He has power over death itself, the greatest enemy of humanity. Yung greatest enemy daw po ng humanity is death. Amen? And may power po siya na hinohold over death na hindi natin kayang gawin. Amen? So, Jesus did what He promised. He rose from the dead, showing that He is truly God the Son. So, nung siya daw po ay nabuhay na ulit, ipinakita niya, nireveal niya, at kinonfirm na niya na siya nga ay anak ng Diyos. At siya nga ay Diyos. Amen? He came to show us what God is like, not just to prove that God exists. Hindi lang daw po siya pumunta dito para i-prove na nag-e-exist ang Diyos, kung hindi para ipakita niya kung ano ang Diyos, kung sino siya. Amen? Because He is loving, He is merciful, and He also hates sin. Diba? Yun po si Jesus Nakita natin kung sino po si God the Father. Ni-reveal niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Jesus is the full expression of God's power, love, and character. Amen? To know God, you must know Jesus. If you know Jesus, you know God. Amen? Palakpakan po natin, Lord. Makikilala po natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So, conclusion pala. Yan. Jesus fulfilled everything He said. So, God's existence and revelation, all of the lessons show that God is real and active in this world. Sa creation pa lang, di ba? Nakita po natin ngayon kung gaano po ka-detalyado, kung gaano po ka-intricate yung mga details mula sa ating napakaliliit lamang sa paningin ng Lord hanggang sa napakalawak na universe. Amen? Pinapakita niya na agad na nag-e-exist ang Diyos. Evidence na agad yun. Pangalawa, yung Word of God na lahat po ng mga prophecies nangyayari. Tinupad. So, hindi natin kayang mag-predict ng mga bagay-bagay na mangyayari as detailed. Amen? So, pangatlo, through Jesus Christ, God revealed Himself fully through His Son, Jesus. Jesus' life, miracles, death, and resurrection show God's power, love, and character. So, for short, everything we see in the world, in the Bible, and in Jesus points to a living, powerful, and loving God. God is real and He wants us to know Him personally. So, lahat po ng ito, tumingin ka sa creation, magbasa ka ng Word of God, at kilalanin mo si Jesus. Everything points to a powerful God na gusto po tayong makilala personally. Kanina po nag-joke ako. Sabi ko, kilala nyo ba lahat ng mga langgam sa bahay ninyo? Hindi.
Di ba? Kasi wala naman silang halaga sa atin, napakaliit lang nila. Pero ang Diyos po, kilala niya tayo. Napakaliit lang natin. 'Di ba? Walang kwenta, parang alabok lang. Pero kilala ka ng Diyos at gusto ka pa niyang makilala. Amen? So, hindi ka ba magpapasalamat sa Lord kung ganun siya kabuti sa iyo? Amen po ba? So, every time po na dumudulog tayo sa Lord at hinihiling po natin na, Lord, gusto kitang makilala, hindi niya po tayo bibigain kasi yun po yung gusto niya. At the more na nakikilala mo ang Diyos, the more na magpapasalamat ka sa Kanya. Amen? Na binibigyan ka niya ng panahon, binibigyan ka niya ng pagkakataon na kilalanin mo siya. Amen? So, any questions po? Ayun pala, sorry. So, ayan, everything about God, His power, His character, His nature is sinfully in Jesus. Kaya kung gusto po natin siyang kilalanin, makilala, tingin po tayo kay Jesus. Amen? Because knowing Jesus is knowing God. Alright. Any questions po? That ends the existence of God. Alright. So, any question po? Palakpakan po natin ang Lord. Questions po? Pwede pong magtanong kung medyo meron po tayong para at least dito pa lang na i-correct na natin. Any questions? Pwede pong susunod bagalan ng konti. Bagalan po. Alin po? Ito po. So, meron naman po yan sa handouts. Pero okay lang po. So, any questions po? Wala? Tsaka yung lesson 2 po meron po yan. Meron po. Part 1 po and part 2. Yan. So, ito question. Kasi, kaya po meron tayong mga FAQs. Yan yung mga madalas na tinatanong sa atin ng mga tao. Diba? Yung iba, genuinely nagtatanong. Yung iba, namimiloso po lang. So, para lang alam nating sagutin. So, sabi dito, can the God who is all-powerful, all-knowing, and all-good exist in a world with evil and suffering? So, kung ang Diyos daw po, all-knowing siya, tapos all-powerful, tapos, all-good, mag-exist sa isang mundo na puno ng evil and suffering, mga nagdidigmaan, nagpapatayan, nagnanakawan. Sagot po natin, yes. Diba? Kasi ang evil po, nag-i-exist siya dahil sa free will. Diba? And God uses suffering for greater purposes like growth, justice, and redemption. Gusto ko lang po sabihin na yung mga evil, hindi ang Lord ang nag-cause nun. Amen? Because we are in a fallen world. Okay? So, dahil po may fallen world tayo, may kasalanan. At may free will ang tao na piliin yung kasalanan na yun or i-resist siya. Pero dahil nga po wala tayong relationship sa Lord, automatic na pinipili natin yung kasalanan. So, we are in a fallen world. Hindi po ang Lord ang nag-cause, pero siya po ay nag-e-exist in that world. Amen? Ano pa po? Ay, wala na pala. Lesson 2. Right, so kung may hindi po kayo na kopya, pwede niyo pong kopyahin yan, tita.